Masayang-masaya si Bimboy at ang kanyang pamilya nung siya ay nakatapos sa pag-aaral. Isang araw, isang kumpanya ang nag-alok sa kanya ng magandang trabaho. Bukod sa malaki ang sweldo nito, libre din ang tirahan. Kaya walang patumpik-tumpik ay tinanggap niya ang alok sa kanya ng kumpanya. At sa araw na kanyang pag-alis ay naging masaya naman siya dahil alam niya na wala namang magiging problema sa kanyang pupuntahan. At dahil nga't may kalayuan ang kanyang bagong trabaho, ay kailangan niyang gumising at magbiyahe ng maaga. Mukha namang naging maayos ang kanyang pagbabiyahe hanggang sa nakarating siya ng gabi na. Nang nakarating na siya, ay agad siyang bumaba at hinanap ang lokasyon kung saan binigay ang address ng kumpanya. Dahil nga't malaki ang syudad, ay medyo nahirapan siya. Kaya ang ginawa niya ay nagtanong-tanong sa mga bus driver at sa mga tao na nakakasalubong niya. Hanggang sa kanya paglalakad ay natungo niya na nga ang isang malaking hotel na kung saan yun ang binigay na address ng kumpanya. At dahil nga doon ay agad siyang pumasok at agad na nagtanong sa mga staff sa loob ng hotel. Nang binigay na nga sa kanya ang kwarto niya ay agad siyang nagtungo dito. Ayon sa staff sa hotel, ay sa taas yon at kailangan pumunta sa pinakadulo pa kanan. At sa kanyang paghahanap ay narating niya nga ang dulo. Una niyang napansin na tila walang mga tao dito o nakakasalubong man lang. Nang narating niya nga ang dulo ay agad niyang nakita ang number ng kanyang kwarto, kaya't agad siyang pumasok dahil nga sa pagod at nais niya nang magpahinga. Nang siya'y nakapasok na ay nais niya na sana magpahinga at maglinis. Gusto niya na ring matulog para kinabukasan ay maaga siyang magigising. At ang natapos siya maglinis ay agad siyang humiga para makapagpahinga na dahil alam niya na maaga pa siya bukas. Kaya sa kanyang paghiga ay agad siya nakaramdam ng pagod at unting inaantok. Ngunit nang papikit na siya, mga katok at tila pagbubukas ng pintuan. At dahil nga sa ingay na kanyang nadinig ay agad siyang tumayo para tingnan kung ano nangyayari. Dahan-dahan siyang gumalaw para pumunta kung saan may ingay. At nang nakarating nga siya ay isang lalaki na nakatayo at marahas na pumasok sa kanyang bahay. At dahil nga't nakita niya na basta na lang pumasok ang lalaki ay agad niyang sinita ito. Sinabi niya dito na bakit siya biglang pumapasok na hindi niya namang kwarto. Ngunit nagulat siya sa sinabi ng lalaki. Ang kwarto doon na pinuntahan niya ay ang kumpanya na binigay sa kanya. At tila parehas yata sila ng kwarto na kanilang tutuluyan, kaya't pinakita pa nito ang iba pang detalye na binigay talaga sa kanya ang kwarto na ito. At dahil nga sa paliwanag ng lalaki ay sapat na para kumalma siya at hindi na matakot. Sinabi niya sa lalaki na ang higaan ay isa lang, taas at baba. Napagpasyahan nila na siya sa baba at siya naman sa taas. At sinabi niya din dito na kailangan na nila magpahinga dahil gabi na at maaga pa sila bukas. Nagkaroon sila ng konti pag-uusap at napag-alaman niya na Walter ang pangalan nito. Siguro sa pagod, kaya agad na nakatulog si Walter. At ganun din naman siya na patuloy na nagpapantok at habang nagbabasa. Mukhang malilit pa ata siya dahil tinanghali siya ng gising. Agad siyang tumayo at pumunta sa shower para maligo. At agad siyang nagbihis at nag-ayos papasok. Isang bagay ang kanyang napansin. Tila nauna na sa kanya si Walter. Pero wala na rin siyang pakialam dahil late na rin siya. Opisina ang trabaho ni Bimboy. Mababait ang kasama niya at wala siya naging problema dito. Maghapon ang kanyang trabaho. At sa pag-uwi niya ay nakaramdam siya ng pagod, bagamat ito ang pinakauna niyang trabaho. At sa pag-uwi niya ay nais niya na magpahinga dahil sa unang araw ng kanyang pagpasok ay napagod siya, maglilinis siya ng katawan at matutulog na. Napansin niya din na wala pa si Walter at tila nauna siyang umuwi, kaya't ang ginawa niya na lang ay magpahinga. Habang dinadalo na siya ng antok ay napansin niya na may nakatayo sa may labas ng pintuan. Tinitigan niya ito, ngunit hindi klaro dahil sa antok at pagod.
Ang lalaki ay patuloy na nakatayo at hindi gumagalaw, kaya inisip niya na lang ito na ito si Walter, kaya tuloy na lang ang tulog niya. Ang naramdaman niya na lang ay pumasok si Walter sa loob, kaya't patuloy na lang siyang natulog dahil siya'y pagod na pagod. Nasa bandang kahimbingan na siya ay napansin niya na may nakatitig sa kanya. Agad siyang napabalikwas na nakita niya na nakadungo sa kanya ang isang nilalang. Isang nakakatakot na nilalang ang nakita niya.